Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Of Undersecretary Cabral na hindi natin alam kung alin ang totoo, kung nahulog ba, inihulog ba, o nasa Europe na at kaya nandoon din si Secretary Vince Dizon, no? So hindi natin alam kasi masalimuot itong kanilang ginawang drama. Alam nyo mga kababayan, maging tayo dito sa PH Update, talagang diskumpiyado kung talagang nagurgur na nga ba yang si Yusek Cabral. Ito nga kung si Akop, dinala na siya dyan sa House of Representatives, nag-eulogy na itong si Abante, itong si Barbers, di ba, itong si Paduano. Pero itong kay Yusek Cabral, ni anino niya ha, wala ho tayong nakita. Di ba? Siguro gusto ng mga pamilya intimate. Anong intimate? Naging public servant yan. Maraming naging kaibigan yan sa pamahalaan. Diba? Yung tipong kahit yung burol lang ba, burol. Wala ko tayong nakitang ganon dito kay Yusek Cabral. Kaya itong mga teorya na to ni Manong J, talagang kailangan marinig ng ating mga kababayan. At ang dahilan, posibleng dahilan ng pagpunta nitong si Sheikh Vince Dizon diyan sa France ba siya pumunta nung nakaraan, di ba? Habang mainit na mainit yung mga ilinabas na mga dokumento nitong si Congressman Libiste, namataan itong si Vince Dizon ng ibang bansa. Mantakin nyo, napakarami hong problemang kinaharap ng ating bansa. Itong si Vince Dizon nasa France daw. Bago ho yan kay Manong J na yan, pasadahan naman ho natin itong kay Llamas, ha? Hindi na ho sila magkanda o gaga ngayong mga panahon na to sa kakaisip kung sino ang ilalaban kay Vice President Sara Duterte. Galingan nyo yan. Para dito kay Llamas, galingan mo na yung pag-i-spin, paninira, yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan kung sakaling maluklok itong si VP Sara. Ang problema kasi dito, Llamas, meron nang nakita ang ating mga kababayan. Nakita na nila kung paano namuno itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kahit ano pang paninirang gawin mo dito kay VP Sara, walang maniniwala sa iyo dyan. Pero bago wala nang yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito muna tayo sa naging dito sa boyfriend nitong si Risa Hontiveros. Lalaking kaibigan, no? Kahit na dininay kanya, Brad. Ako, syempre, ako tiwala ako na talagang merong naging kayong dalawan, Risa. Lalo na nung aktivista pa siya. Talagang bagay na bagay kayo noon. Pero ngayon, syempre, senador na siya. Meron na siyang MOOE. Huyo ka. Di ba? Huyo ka na kay Risa Hontiveros. So, ito mga kababayan, dito ho tayo kay Llamas. Sagutin ho muna natin si Llamas para ika nga yung realidad maramdaman na niya. Ngayong mga panahon ko kasi na to, nasa ano pa sila kumbaga hindi ho nila tanggap na magiging presidente talaga itong si VP Sara. What about from the traditional opposition? Hanggang ngayon nagtatanungan tayo Ano ba nangyayari sa kanila? So opposition itong dalawa na to, traditional opposition. Itong si Ami Pamintuan at itong si Ronald Llamas, nagtatanungan na kayo. Nagbe-brainstorming na kayo kung sinong ilalaban nyo kay VP Sara. Tuloy-tuloy lang. Huwag kayong tumigil sa pagbe-brainstorming. Kailangan nyo yan ngayong mga panahon na to. Parang hindi man lang sila nagre-regroup. Ang sigurado ko, si Yaki Tulfo hindi tatakbo. Erwin pwede. Dahil kahit ano mangyari kay Erwin, ay senador pa rin siya. Ang sigurado daw niya itong si Rapi Tulfo hindi tatakbo. Yan. Ang packaging na ho yan, nag-uumpisa na. Naniniwala ba kayo na si Rapi Tulfo hindi tatakbo?
Oh, sa bagay, takot na lang niya kay BP Sara. Ngayon pa lang nakikita niya ang numero niya at napakarami ho niyang utang sa sambayan ng Pilipino. Nung nasa radio station siya, nasa YouTube channel niya, ang dami ho niyang dinadaldal na pagka naging senador ako, ganito gagawin ko. Sa mga OFW, sa mga manggagawa, anak ng toka. Nangyari, kinuha ng pera ng mga manggagawa sa PhilHealth. Oh, nasa si Rapi Tulfo. Kaya pagka tumakbo yan ang pagka-presidente, anak ng toka, pulbo sarado yan sigurado. No? Kahit anong takbuhan niya. Rafi Tulfo is not running? Oh, no. So, yun, 99% sure hindi. Kahit may 1%. Pero Para hindi pa siya sisibangin ngayong mga panahon na to. Para hindi pa siya tanungin doon sa mga kapalpakan niya diyan sa Senado. Magkakastasyon naman kayo eh. Ano ba naman pagka sinabi niya, ano na ang game plan ha, hindi muna ako tatakbo. Hayaan niyo muna sila magbakbakan. Pero pagdating ng 2027, bigla akong lalabas sa eksena, tatakbo ako. Ganun ba yon? Pambihira. Lumang tugtugin na yan. Oh. Roy. mataas yung mga, any Tulfo, mataas yung di ba? In fact, sila yung sumusunod kay Sara Duterte kung itong mga early surveys on the presidential candidates Yes, pero medyo bumaba rin kumpara doon sa high nila last year. No? Or a year ago. Ikatlo, Kasi lumabas yung kahinaan nitong mga Tulfo na to eh. Kasi expectation ng ating mga kababayan, pagka naging senador, naging congressman, nakapasok sa pamahalaan, yung Tulfo brand nila na napakatapang, talagang sinasagasa sino mong makausap nila sa telepono. O ang problema ho dito mga kababayan, ang kaya lang pala ho nito si Rapi Tulfo. Yung si Rapi Tulfo, ang kaya lang ho pala niya yung mga security guard barangay tanod. Pagka hinarap mo na siya doon sa mga sa mga malalaking magnanakaw, kagaya ni Tambalus doon. Tiklop ho siya, hindi ho siya pwedeng kumana. Pang ano lang talaga, pang barangay tanod at security guard lang. Away kabit, ganon. Gusto yung pag-ayusin ni Rapi Tulfo? Harap mo sa kanya, away kabit, sigurado, 100% aayos yan. yung pink. Yes. So, kailangan nila mag-usap-usap. Lenny, Usap-usap. Bam, Risa, Kiko. Di ba dapat at this point nag-uusap na sila? Hanggang ngayon hindi sila nag-uusap. Nag-usap sila nitong nakaraang mga buwan. Oo. Pero siyempre, hindi pa sila, kulang pa sa data analytics Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung pwedeng tanggapin ng lahat? Independents, Marcos, etc. Pero hindi pwedeng dalawa ang kandidato, dapat isa lang. Yan. So, nag-uusap-usap sila. Tingin ko yung dalawa ay very open na, Bam at saka Risa. Alam na nila yung strategiya na dapat hatiin ng boto. Lalong imbis na makabuti sa kanila yon, baka lalo nilang ikapahamak. Halimbawa, meron tayong 10 botante. Yung 7, kahit anong gawin mo, halimbawa, yung 5, sa 10 botante, yung 5 automatic BP Sara na yan. Wala ka nang mapupersuade dyan. Wala ka nang maliligawan dyan. Wala ka nang mabubola dyan. Automatic na yun eh. Yung 5, BP Sara na yan. Yung 2, medyo pwede mo pang ligawan yan. Pero leaning sila kay Sara. Automatic na yun eh. Talagang panalo na si BP Sara ngayong mga panahon na to. Yung 5, automatic na yan. BP Sara na yan. Kahit anong, wala ka nang sasabihin dyan. Hindi ka na mga kampanya dyan. Hindi mo na kailangan bigyan ng t-shirt yan. Sila na magpapaprint ng t-shirt. Yung 5 na yan. Yung 2, pwede mong ligawan. Pero leaning sila kay BP Sara. Ang problema ho dito mga kababayan, pag nagdalawa sila ng kandidato, imbis na itong 2 na to, makuha nung isang kandidato na itatakbo nila, maligawan nila, di maging 5 sa 5 ang labanan dito. Ang mangyayari ho dito mga kababayan, baka itong 2 na to, yung 3 kasi automatic, dilawan, pinklawan, talyanista na tong mga to Itong 2 na to, baka dun sa 2 itakbo nila, paghatian pa nila itong 5 na to, mas lalong nanalo itong si BP Sara, di ba? Alam mo nila yan. Kaya kung sakaling magpatakbo man sila ngayon, dapat iisa lang. Kung kwalipikado itong si Llamas na lang itakbo nila. Di ba? Tapos vice president niya itong si Risa Hontiveros. O talagang rambulan ng Malacanang kung sakaling nanalo sila. Kung sakali. No?
Pero, syempre, marami pa rin sa Pink ang kinikilala si Lenny. Wala. No? At si Lenny pa rin yung pinakamataas sa kanilang lahat. No? Eh, mukhang ayaw niya talaga eh, hindi ba? Alam niya eh. Alam niya ang kartada eh, di ba? Pagka alam mo na kartada, huwag ka na lumaban. Ika nga, kumbaga sa barahe, wala ka ng salawal. Alam mo na kung ano magiging resulta, lalaban ka pa. Ngayon pa lang, ngayong mga binuwisito kasi nila yung mga taga Visayas at Mindanao eh. Di ba? Binuwisito nila. Ngayon, alam na ni Lenny na wala siyang makukuha sa Davao. Alam nila lutang si Lenny. 'Di ba? Lutang si Lenny, walang gagawing matino si Lenny. Pagka inupo si Lenny, para lang tayong nagkaroon ng Marcos Jr. 2.0 na hindi nga lang adik pero lutang naman. Kahit saan mo natin tingnan, talo sa bayan ng Pilipino dun sa dalawang option na yun eh. Meron kang presidente na Marcos Jr., lalaki, ika nga tumandem sa Duterte. Kaso adik daw, sabi ni Amy Marcos. O kung Leni Robredo naman, isa namang lutang. Wala rin namang kaibahan yung sa bangag. Pagka pinaligiran ho siya ng mga buitring gabinete niya, nandiyan si Ralph Recto, nandiyan si Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, sa tingin niyo ho ba ano magiging resulta? Tuloy-tuloy lang. Ika nga tuloy-tuloy lang ang kasiyahan nila. Yung parte hindi ho titigil. Diba? Yung pagpapahirap sa mga, ano nga atupagin ni Leni Robredo sa susunod na 6 na taon kung sakali siya tumakbo. Tutuloy lang niya yung pagpapahirap kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kay BP Sara, hindi pa uuwiin dito si Tatay Digong. Ganun ang gagawin nila. Pagdating sa ekonomiya, wala ho silang. Lahat ng nasa gabinete ni Marcos Jr. Puro dilawan. Diba? Sino? Si Ralph Recto. Si Paquito Ochoa ba na kay ano daw yun tawag dito, meron silang tawaging midnight cabinet ata kung tawagin nila yun eh. Diba? Basta maraming nasa dilaw, maraming dilawan na naki Marcos Jr. na kung sakaling pumasok si Leni Robredo, sila din ho yung kukunin niya sa kanyang gabinete. Kung itong gabinete ni Marcos Jr. falsifikado, pagka napunta ho yan kay Leni Robredo, anak ng takwa, wag ho kayong umasa. Sa mga, alam ko naman na dito sa PH Update, automatic na yan. Kasama tayo doon sa 5, di ba, na kahit anong panliligaw na gawin nitong mga siraulo na to, hindi ko tayo boboto sa kanila. Di ba? Tayo isa doon sa mga magpapaprint ng t-shirt. Wala na ho tayo doon sa pwedeng i-persuade nila, yung ligawan nila o bulahin nila. Wala na ho yun. Tapos hindi na sila makakakana sa atin. No? Hindi na tayo kailangan kausapin ni BP Sara, hindi na tayo kailangan ligawan ni BP Sara. Yung boto natin sa kanya na. Automatic na yon. Ngayon, ang problema ho nitong mga to, sino ngayon ang ilalaban nila kay BP Sara? Gayong halimbawa, hindi naman ho siya di ba? Kita nyo naman ho yung mga vlogger ng mga Duterte, yung mga DDS vlogger. Hindi naman ho siya di ba? Sinong halimbawa, halimbawa na lang kay Boss Dada. Diyan sa mga Talyanista at Ensaymada, sino ilalaban mo kay Boss Dada? Di ba? Balagbag to the action. O sinong ilalaban nyo kay... Sino pa mga malulupit na... Kay Sasrugando Sasot. Sino? Si Darian? Doon nga sa debate nila di ba? Kitang-kita naman kung anong husay, galing nitong si Sasrugando Sasot. O dito na lang ito talaga pinantapat ko itong dalawa na to. Iliamas at itong si Sir Jason sa. Sino ang mas mahusay sa dalawa na yan? Alam na to. Kahit pa, yung pagdating sa pag-aanalisa, pagdating sa mga punto de vista, talagang pagiging expertise sa larangan ng pagiging mainstream media noon. Nandiyan lahat kay Sir J. Tsaka mahusay ko talaga, mahusay kay. Tuloy natin. Nung tumakbo rin naman siya noong 2022, ayaw din niya Kaya nga last minute siya, last day siya nag-file. Last day of filing siya nag-file. Well, ayaw din niya nun. Hindi yung strategy, ayaw din niya. Pero kung siguro may kakausap, may maglalabi, I'm not sure. Baka open pa siya. Pero sa ngayon, ang sinasabi niya, gusto kong ayusin ang Naga City. Naga City. Pero iba kasi yung 2028 na labanan Yes. That will be a very defining moment sa ating history. Diba? Babalik ka ba sa luma? Pipili ka ba sa mga luma? O
you will move forward to something new. Diba? Yan ang labanan eh. Kaya hindi siya basta-basta na election. This will be the most. Kaya nga pipili ka ba ng luma, 'di ba? Ganun lang naman 'yan mag-move on naman tayo sa mga yung kasi luma in definition nitong si Llamas, baka hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Yung luma kasi yung Noynoy Aquino brand of leadership na yung luma na gagawin ni Leni Robredo. Ibig sabihin ng luma, yung Marcos Jr. brand of leadership na walang ginawa, kung hindi magpulburon, magnakaw at siraan ang kanilang posibleng makalaban sa politika. Di ba? Yun yung mga luma. Ano yung bago? Yung bago, yung Duterte style of leadership na kung saan inuuna ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Tama ba yun, Llamas? O, sino pipiliin? Siyempre doon tayo sa bago. Sa mga Duterte tayo. Diba? At sigurado tayo dito dahil itong si George Garcia may kalalagay siya pagka inulit niya yung ginawa niya nung nagdaang 2025 midterm election. Yung mga Duterte tanda. Kung ika nga nadaya yung sila Pastor Kibuloy, si Atty. Vic Rodriguez, itong sila Jimmy Bondoc, basta Duterte, nadaya ho yan. Maraming nanalo dyan. Ano bang dahilan pati boboto mo si Marcoleta? Diba kasi galit ka doon sa ginawa nitong mga adik na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong dahilan ba't iboboto mo si Bongo, Senator Bato? Diba? Anong dahilan? Kasi gusto mo yung Duterte brand of leadership. Ano ba yung Malasakit Center? Alam mo na yung Malasakit Center na yon ika nga isa sa mga naging accomplishment ng Duterte administration na pinamunuan ni Senator Christopher Bongo. Kaya mo binoto yan dahil doon sa Duterte brand of leadership. Pagka binoto mo yung tatlo na yan, ano ba naman iboto mo yung si Pastor Kibuloy? Ano ba naman iboto mo yung si Atty. Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc? Diba? Kasi inendorso ni Tatay Digong yung mga yan. Pagka inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 100% ika nga. Ngayon, sa darating na eleksyon, hindi pa ho ika nga nagdideklara itong mga individual na to, ang mga kasama sa Duterte na yan. Siyempre, kakampanya na ho natin yung mga yan. Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc. Kasi yan ho talaga may husay, may malasakit. Kung malaman nyo lang ho yung mga plano, halimbawa na lang ho nitong si Pastor Kibuloy, doon na lang ho sa transportation sector. Kung gaano kahusay ho mga kababayan. Kasi kumbaga parang ang dating kasi pagka kinuwento ho natin dito na from Baguio to Mindanao ikukonekta. From lahat ng island magkakaroon na ng connection sa isa't isa via train, di ba? Parang dahil yung mga karamihan ng ating mga kababayan hindi naman ho sa minamaliit natin kung ano pa man. Hindi pa nakapangibang bansa o hindi pa nakita yung sistema o teknolohiya sa iba't ibang bansa na kung saan yung mga binivisualize o yung gustong mangyari na yun ng ibang mga kandidato ni Tatay Digong sa ating bansa. Parang napaka-imposible. Pero kung makikita nyo lang ho sa ibang bansa, ginagawa na ho at matagal na hong ginagawa yan. Kumbaga, sobrang napag-iwanan na ho tayo. Anong mayroon tayo? MRT, LRT. Tapos yung Manila Subway, hanggang sa ngayon, hindi natin malaman kung kailan matatapos kasi tinatapya sa inyong pondo. Yung implementasyon hindi natututukan. Nafo-focus ang pamahalaan sa mga anomalya, korupsyon at kung ano-ano pang kabalbalan. Defining election in recent history. And considering all the things that happened this year, Ronald, meron din mga spekulasyon na etong opposition, itong traditional, hindi yung new opposition nila Duterte, will be supported by the Marcos administration kasi wala silang kandidato Is that a possibility? Sa ngayon? Kung sino man yung viable candidate na nag-iisa, all the others will support him or her. No, whether manggaling yan sa pink or sa independent. No, mag-rally lahat yung mga, dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. No? Dahil sinasabi naman ni Sarah, gaganti kami. Yes. Hindi kami no? Talagang gaganti kami. Gaganti talaga kami, Llamas.
Hindi niya pa ba ano? Ano ka natawa? Gawin sa tatay mo yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ka ba gaganti? Sira ulo ka ba? Talusin natin kayo. No? So, every non-Duterte na interesado magpatakbo, alam nila, there cannot be more than one. No? So, at a certain point, for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. No? Kailangan mamili ng isa. May But at least yes, that is a viable possibility. Aha. May nakikita ka ba na malakas na nag-emerge ngayon at this point from Mindanao? Kasi yan ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit papano pampahina lang ng hold nila. May nakikita ka ba doon? The point is from Mindanao. Diba? Stress na stress ho sila eh. Itong si Ami Pamintuan eh. Stress na. Ano ba pwede natin gawin? Anak ng toko, ang tagal nang wala sa kapangyarihan nitong si Duterte. Si BP Sara, walang upay ang pandudurog sa kanya. Anong gagawin natin para pahinain ang pwersa nila? Ano bang gagawin natin para yung si PH update maligawan natin na bitawan yung mga Duterte at ikampanya yung mga kandidato natin? Di ba? Wala. Ang gagawin nyo, kayong dalawa, magharapan kayo tapos pag-umpugin yung ulo nyo. Malamang sa malamang matauhan kayo. Sa gusto nyo, si BP Sara ay magpe-presidente siya. Kaya kung kukunin mo yung Tulfo as president or vice, kahit pa paano, may makukuha yan. Yan. No? Sa Mindanao. Yung kahit papaano, ano yan, ika nga walang kasiguraduhan. Yun ang problema. Yung salitang kahit papaano, kasi kay BP Sara sigurado. Yun ang yung ano natin argumento eh. Yung kahit papaano at sigurado, dalawang magkaibang salita ho yan. Dalawang ika nga napakalayo ng distansya sa isa't isa. Kahit papaano walang kasiguraduhan yung iniisip mo pa. Sige, kahit papaano siguro makakakuha naman tayo dyan. Isa o dalawa, di ba? Oh. Pero yung kay BP Sara, sigurado. Hindi kahit papaano dito sa PH Update. Kahit papaano makakakuha ng ilang mga boto sa PH Update yan si BP Sara. Hindi. Sigurado. Di ba? Kung ilan yung active viewers natin, 500,000, 300,000, kung ilan man yan. Kung ilan man yan, sigurado. Sara Duterte yung mga yan. Oo, ngayon mga kababayan, pakita nyo ho ang yung persa dyan sa comment section. I-comment nyo, sigurado, VP Sara sa 2028. Tika Mindanao mga Duterte. Yes, pero kaibigan sila ng mga Duterte. Tulfo. Sino? Dati. Dati yun. Dapat kaibigan ng Ito mga naman Duterte. si Ami Pamintuan, para naman di ka updated eh. Alam mo ba sinong namumuno dyan sa House of Representative press ika nga yung pinaka press cartel nila dyan sa House. Nung nandun pa si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ang siya ika nga yung ini-spearheaded niya ang pagdating sa Twadcom, yung mayat-mayang press release nila dyan sa House of Representatives. Si Rapi Tulfo yun. Si Erwin Tulfo yun. Anong kaibigan? Lahat ng paninirang nangyari o pagpa-press con dyan sa House of Representatives noong 19 Congress, ika nga pinamunuan lahat nitong si Erwin Tulfo. Anong kaibigan ko? Duterte dati. Magka-team nga ang Duterte sa Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. Marcos pala tinutukoy. So you think Ang hindi talaga na kaibigan ng Duterte, yung mga pink. pwedeng mangyari talaga na magkaroon ng common candidate United Front. against the Duterte? United May Press. nakikita kang ganon. Kasi nung 20